Arestado isang lalaki sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos umanong sunugin ang kanilang bahay. Sa Naga, Camarines Sur naman, nadukutan ng libo-libong pera ang isang babae sa loob mismo ng simbahan. Ang mainit na balita hatid ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV footage ang mga deboto sa loob ng isang simbahan sa Naga City, Camarines Sur. Maya-maya, mapapansin ang magkakasabay na pagsisiksikan ng nasa 6 hanggang 7 tao malapit sa isang babae. Ang babae pala ang target na laslasan ng bag para nakawan. Natangay mula sa bag ng babae ang kawi-withdraw lamang na perang aabot sa 29,000 pesos. Huli na rin nang mapansin ng biktima na wala na ang kanyang pera. Hindi man formal na nai-report sa Naga City Police ang insidente. Nagsagawa ng initial inquiry ang pulisya. Nalaman na may kaparehong modus ng pagnanakaw sa Tabaco City, Albay. Hindi inaalis ang posibilidad na pareho ang mga sospek na nasa likod ng insidente sa Naga. Sumiklab ang sunog sa substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa Hermosa, Bataan. Base sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang kontraktor ang nag-i-install ng kable. Aksidente nitong natamaan ang linya ng kuryente ng Peninsula Electric Cooperative o Penelco. Yung kawad parang tumama dun sa bubong. Tapos dun sa short circuit na po. Yun na po yung pinagmulan. Dalawang pagsabog. Napuruhan sa sunog ang warehouse ng NGCP. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago ideklarang fire out. Pansamantalang nakaranas ng power interruption sa ilang bahagi ng Hermosa at Dinalupihan, Bataan. Sa official statement na inilabas ng NGCP, nakaapekto ang sunog sa 69 kV line ng NGCP Hermosa, Calagiman na nagseserbisyo ng 3 generation plants sa Bataan. Pero paglilinaw ng NGCP, hindi naapektuhan ng sunog ang power transmission. Sugatan at nagtamo ng first-degree burn ang 3 nag-i-install ng kable. Sa tala ng BFP, tinatayang nasa 900,000 pesos ang napinsala sa sunog. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, isang bahay ang nasunog. Gumamit ng water pump upang maapula ang apoy at hindi kumalat sa buong bahay. Isang kwarto ang natupok, laman ng ilang kahoy, 2 water pump at mga binhing sibuyas. Hinala ng may-ari ng bahay, sinadyang sunugin ang bahay ng kanyang 29 anyos na anak. Kaya iso namin ang amin tinakin-aramin dito balayan so nga ya nang puram di balay kung naklatan na ma'am dinirek taklatan. Kaya mabuti nga tama baka numay na man di megin nga bugbugin ito dating naramit na kanya di nga binugbog na idin. Minsan na rin daw nagwala ang anak at binasag ang salamin ng bintana ng kanilang bahay. Nasa kustodiya na ng PNP ang sospek. Pero giit niya, nag-ugat ang sunog sa kable ng kuryente. Oray makita di kuryente nga nag-spark. Pero wala namang nakikitang problema ang BFP sa electrical wirings. Badbado actually iti nagrugyanan na. Awan iti makikita mi nga electrical tikos na. Imimbestigaran mi di jay. Siyempre nagrigat met nito do. Talaga nga pinoran na. Not unless nga makaala kami iti witness nga mangitudtudo kanya na. Sasampahan daw ng reklamo ng nanay ang kanyang anak. Jessica Calinog ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.